Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. At narito naman po tayo ngayon sa ating pangalawang segment, ang Talakayan sa Bayan. Ayan, minsan pa, welcome po sa ating programa. Ayan, ngayon po ay narito po tayo ngayon upang talakayin ang tungkol sa DENR EMB Palawan Permitting Expo 2025. Kaya naman, tayo po ay honored at nai-excite na makapanayam. Ayan po, sama-sama po nating i-welcome ang ating guest po natin ngayong umaga. Walang iba po kundi si Forester Mercy B. Almorfe, Chief Provincial Environment Management Unit, at the same time, Head of Provincial Environmental Management Bureau, Mima Rupa. Yan, isang magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ayan, Hello, magandang umaga. Talakayan ng Bayan? Yes. Okay. Isang tawag dito, nakakatuwang oportunidad na maimbitahan sa inyong programang ito, na kung saan ay maipapabahagi namin sa mamamayan ng Brooks Point ang isa sa mga programa ng EMB-DENR. At nagpapasalamat din po kami, ma'am, sa agarang pagpapaunlak po ng aming invitation despite po ng napaka-busy niyo pong schedule. Ayan, di na po natin patatagalin para po sa unang katanungan. Ayan, ma'am, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano po ang DENR EMB Palawan Permitting Expo 2025 at ano po ang layunin nito? Okay. Itong aming ginagawang activity na ito, no, sa ilalim ng DENR EMB, ay isang direktibang o kautusan mula sa ating DENR, sa ating top management, na yung tinatawag nating one-stop shop, no, na I'm sure ginagawa din ng mga local government units, ano. So ang sa amin namang version ay Permitting Expo. Ang layunin nito ay bringing the EMB or the DENR in general closer to the community, to the people. Since ang aming provincial EMB office ay located sa Puerto, so minarapat namin na kahit papano sa ganitong paraan ay maibsam namin yung sacrifice ng ating mga commercial establishment owners na pumunta sa Puerto at doon mag-inquire o mag-apply ng mga applicable permits para sa kanilang mga commercial establishments. So ito ay dahil nakita namin na maganda yung feedback, dahil tulad ngayon first time ay maraming attendees, no? First time po ito. Ay first time sa South, no? Baka ito yung magiging quarterly activity na din namin with the help and support of LGU concern. Yun, nakakatuwa naman po, ma'am, na ito po pala yung first time dito po sa South. Kaya napakaganda po ito, ma'am, na nailalapit po yung serbisyo nyo dito sa ating mga kababayan. Ayan, ano po ba ang kahalagahan ng Permitting Expo sa kalikasan ng mga bayan, ma'am? Aba, ang EMB, no, kami yung ahensya, ang mandato namin ay all about preventing or controlling the pollution. Pollution in terms of air, water, sa ating mga water bodies, sa ating soil, ating land, no. So kung ang forestry, no, under the DENR ay sila ay mas kilala doon sa pagpapatitulo, sa punong kahoy, pangangalaga ng punong kahoy, pagtatanim. Ang EMB, kami naman is all about pollution abatement, no. So paano namin ginagawa 'yon, ano? Syempre may mga regulation tayong pinapairal upang ang commercial establishments o mga proyekto na pinaiiral ng ating mga kababayan, habang sila kumikita, yung kanilang mga pollutants, no, papunta sa ating hangin, sa tubig, sa ating soil, ay nare-regulate natin. Kasi meron tayong mga standards, air quality standards, water quality standards, na masisigurado natin na hindi sila lumalampas doon sa tolerable limit na kailangan nilang ilabas from their
establishments. Thank you, ma'am. At lahat po kami ay natututo. Akala ko po noon is yung DENR, siya din po yung in charge po sa mga ganong bagay. Hindi rin po pa. Okay. Ang DENR kasi, yan ang, kumbaga, yan ang umbrella organization ng EMB, Environmental Management Bureau, ng Mines and Geosciences Bureau, merong research, merong, so maraming mga line bureaus under the DNR. So isa kami sa line bureau, Environmental Management Bureau, focusing on pollution. Ayan, ma'am, nabanggit niyo po kanina na ito po yung first time dito po sa South. So kailan po ba nagsimula at ilang beses na po naisagawa ang Permitting Expo at ano-ano pong bayan sa lalawigan ng Palawan ang mayroong Permitting Expo? Okay, nilaunch siya ng aming regional office last year. No? So last year, ang una naming tinarget na makapagserbisyo via Permitting Expo namin ay yung San Vicente. No? Yung mga tourist destinations. Siyempre, kasi maraming mga establishmento. Kung maraming mga establishmento, di ang ang equivalent niyan siyempre maraming mga marami tayong inaasahan na pollution coming from that establishment in terms of wastewater, in terms of emissions, no, etc. etc. So yun ang aming una, yung mga tourist destinations. I think, if I'm not mistaken, that was the fourth quarter of 2024. At ngayon ngang year na ito, inumpisahan namin sa South, dito sa Brooks Point. Opo. Pababa po, ma'am, ng Sabalaba. Sana kung yung mga local government, kasi ikino-coordinate namin sa mga LGUs to, hindi kami basta sumusulpot. Kasi kailangan namin ng assistance ng LGUs. Bawa, kahit man lang in terms of the venue. No? Ganun. Thank you, Mas ma'am. maganda nga kung meron na ding food. Merienda, ma'am, no? Merienda man lang. Lunch. Pero it's okay. Kung wala, basta yung venue sana meron. Ayan, thank you, ma'am. And sino-sino po ba ang target ng Permitting Expo? Siyempre, yung ating mga commercial establishments. Establishment na kino-commercial, yung kanilang business, siyempre. Yung kanilang, lalo na sa mga, yun nga, sabi ko, sa mga tourist destinations, kasi yan yung may mga madalas, kumbaga, in terms of pollutants, mas nangingibabaw yung kanilang generation, no? Like dito sa South, di ba? Dito yung ating mga minahan. So, kanina meron kaming participant from mining project. So, may mga question din siya about permitting. Yes, ma'am. So, ano-ano po ba yung mga establishmento ang dapat kumuha ng permit, ma'am? Basta, kasi meron tayong kategorya, no? Meron tayong 4 na mandato na pinapairal, no? Meron tayong PD 1586, Environmental Impact Assessment System. So ito yung mga proyekto na nire-require namin ng pagkuha ng Environmental Compliance Certificate, no? Base sa kanilang scale ng kanilang project, pagpasok sila sa aming threshold, no, na kailangan silang mag-secure ng ECC. On the other hand, kung ang mga project naman nila ay hindi pasok doon sa aming delimitation o threshold, nag-i-issue rin naman kami ng Certificate of Non-Coverage. Ibig sabihin, exempted sila from securing that because, kumbaga, small scale lang yung kanilang project. However, hindi ko mo sila exempted sa pag-secure ng ECC, hindi na sila kukuha din ng ibang environmental permits. They may be exempted from securing ECC, pero they are not exempted from securing other permits like permit to operate. Kung sila ay may mga equipment na nag-i-emit nag-i-emit, no? Like generator sets, no? Yung mga power plants na yan, mga boilers, yan. And then, dahil lahat naman ng establishmento na kino-commercialize ay gumagamit ng tubig, nagkakaroon sila ng wastewater. So, nire-regulate namin din yon sa pamamagitan ng pag-issue o ng discharge permit. No? Ibig sabihin, pinapayagan namin silang mag-discharge, mag-dispose ng maruming tubig, provided na yung tubig na kanilang itatapon
ay pasado sa water quality standard natin, yung effluent standard natin. Kasi otherwise, kung di natin i-regulate yun, tapon na lang tayo tapon. Isang ba ang final destination ng ating wastewater? Sa ating water bodies. So kung walang magre-regulate, ay baka pagdating ng panahon talagang wala na ding mga yamang dagat na mabubuhay sa ating mga water bodies. So we regulate disposition or discharge of water, wastewater. So kapag nag-i-inspection kayo ng ganyan, ma'am, personal nyo pong pinupuntahan yung establishment nyo po? Naman, oo. May mga staff kami na trained to monitor the compliances of our commercial establishment, of our project proponents, based on the issued permits sa kanila ng EMB. Kasi bawat permit o clearance na binibigay namin, may kaakibat yun ng mga conditions for them to follow. And the bottom line objective is to regulate or to prevent pollution. Ayan, ma'am, dahil nabanggit nyo po yung mga standard na yun po na sa water and sa air din po. Ayan, maaari nyo po bang i-discuss po sa amin yung pamantayan ng DENR upang mabigyan ng agarang permit ang isang negosyo or establishment po or commercial? What do you mean pamantayan? Yung standard, ma'am, halimbawa, dapat makapasa po sila sa ganito. Okay. Kung in terms of, halimbawa, sa discharge, Yes. Okay, pag-apply ng discharge permit, kagaya na sinabi ko kanina, meron tayong, anong tawag dyan, effluent standard. Pag sinabi natin effluent, yun yung wastewater coming out from the establishment. So, bago natin yan bigyan ng permit, may analysis yan. Kailangan makita through laboratory analysis that yung mga parameters na kinakailangan sukatin, alamin, pasado. Say for example, meron tayong mga parameters na normal na tinitingnan. Like phosphate, BOD, yung biological oxygen demand, dissolved oxygen, yung pH, total suspended solids, yan. Yung mga parameters namin yan, nitrate, na may kanya-kanyang hangganan or na standard na dito ka lang. Kailangan pag kinuhanan ka namin ng sample, wastewater, at dinala sa laboratory at sinet na ganun lang ang dapat lumabas na sukat, hindi ka na tataas doon. No? Kailangan mas pababa pa nga doon. Ibig sabihin, pasado. Karapat dapat i-dispose o i-discharge doon sa water body kung saan mo intention siyang itapon. Kasi yung water body na identified na pagtatapunan, kung halimbawa ang kanyang, kasi ang ating mga water body may classification din yan eh. So dapat yung katangian ng classification niya ay katanggap-tanggap yung itatapon mo sa kanya. Kumbaga sa para hindi niya isuka. No? Tanggapin niya dahil, kapanalig. Di ba? Kapanalig itong wastewater nito, pasado, tatanggapin kita. So, parang ganun. So, yung, ito ma'am, yung permit na to, renewal ba ito tuwing taon-taon ganun? Taon-taon. Yung mga 4 na permits and clearance namin sinasubmit, may kanya-kanyang time frame. ECC, yung Environmental Compliance Certificate, one-time application yan. Okay po. It's lifetime. Oo. Pero, may mga conditions din dyan na may mga pagkakataon din na nakakancel namin yan if in accordance with our MC05 series of 2014 na magiging null and void lang ang ECC kung upon issuance after 5 years hindi mo siya nagamit, no? Na-display mo lang naman, hindi naman nag-operate yung pinag-applyan mo noon, we can cancel it, no? Nare-revoke yun, provided na within 5 years, ini-inform mo kami na wala naman palang operation using our prescribed reportorial requirements, yung tinatawag nating self-monitoring report at compliance monitoring report na yung proponent ang nag-fill up nun. And then yung discharge permit, that is an annual taunan yan. And then yung permit to operate air pollution source equipment, yun naman every 5 years. No, okay. Doon sa air pollution, permit to operate, ang sinusukat naman yan, yung kalidad ng hangin na ibinubuga ng inyong facility.
Like yung genset, mga power plants na yan, ano? Kung masyadong mausok, no? Masyado ang presumption nun baka lampas-lampas na yan sa pinapairal na parameter for mga sa stock testing. And then we have kung nagge-generate ka rin ng mga hazardous wastes, yung mga mapanganib na wastes, no? Kasi meron tayong mga mapanganib na wastes. Pag sinabi natin mapanganib na hazardous waste, yan yung mga flammable, corrosive, yung nagre-react, yan, toxic, yun yung mga klase ng basura na hindi natin dapat inihahalo dun sa mga ordinary solid waste natin. Kasi mapanganib nga no? Paka-threat sa ating health. So yun, dapat nagpaparegister din ang ating mga establishmento na gumagamit ng mga ganyan para nai-inventaryo namin kung sino-sino yung mga generators at nare-regulate namin at na-advise na dapat yan ay tinitreat muna bago yan finally i-dispose. Actually, lahat ng buildings, lahat ng even offices like us, tayo, kahit na ang LGU, dapat meron ding mga ganong permits. Talo kung meron kayong generator set o kaya gumagamit din kayo ng tubig, kailangan may discharge permit din kayo. So, kami bilang example na lahat na walang exempted when it comes to protecting our environment, kami mismo sa EMB ay may mga permit din. May ECC kami kasi may laboratory kami. No, meron kami permit to operate kasi may genset kami. May discharge permit kami kasi merong kumagamit kami ng tubig through our comfort rooms, no? And then meron kaming hazardous waste ID rin kasi may laboratory kami na nagge-generate ng mga chemicals yun nga, may mga hazardous waste by using our laboratories. Ayan, ma'am. So, kung renew, taon-taon po siya nire-renew. Halimbawa, ma'am, yung isang establishment, parang, yun nga yung sinabi niyo, lumagpas po siya dun sa standard. May posibilidad po ba na may pasara yung establishment po na yun? Or ma-revoke po yung may certificate? proseso. Of course, kaya nga meron tayong regulasyon, meron tayong environmental laws para ma-regulate natin yung mga ganyan at yung layuning mapanatiling malinis ang ating kapaligiran, mapairal natin. Of course, may proseso naman, bago dumating sa closure, pagsasala, pag-i-issue ng cease and desist order, may proseso yan. So una, siyempre, minomonitor natin yan mga yan. And then if we found out na hindi sila compliant on the conditions sa mga permits na in-issue natin sa kanila, they will be notified by issuing notice of violation. Though in the notice of violation, nakalagay doon kung ano ang kanilang mga conditions na na-violate. And then they are given ample time to justify in writing why they should not be liable or why they should not be penalized in accordance with the existing law. And then, kung matigas ang ulo nila, hindi nila sinusunod yung advice namin, hindi sinagot yung aming notice of violation, we could compel to issue them cease and desist order. No? Mapasara yung kanilang establishmento. Not necessarily the establishment, but yung cause ng pollution. Say, for example, kung yung wastewater mo, yung dahilan kung bakit napopollute yung katabing water body, kung meron kang outlet for that, yun ang isasara natin. No? Kasi hindi ka pwedeng mag-dispose. Kasi, violator ka. Hindi mo na ipapasa pa yung parameter ng wastewater. Yes. So, yun, ganun. Yun, thank you, ma'am. Napaka-informative po ng ating pag-uusap na ito. Ayan, ma'am. So, magkano po ba yung gagastusin ng ating mga kababayan sa pagkuha ng permit sa DENR? Depende sa anong permit yung ina-applyan. But rest assured na kung ikaw mismo ang gagawa o mag-a-apply online, mga regulatory fees lang, filing fee lang ang iyong babayaran. So, say for example, sa ECC application namin, more or less 6,000 pesos.
sa mga permits namin, like yung permits namin, pinakamababa, isa permit to operate, 2,000, ganun, 2,000 plus, ganyan. Depende sa, kung meron niya kasing, kung permit to operate, usually 5 years yan eh. Kung 2,000 yung pinaka-basic mo, for 5 years, ita-times mo na lang sa 5 yon. So, ganun. Sa pagpa-accredit naman ng PCO, kasi kailangan kasi lahat ng establishment, may pollution control officer eh. Importante yon. Kasi, dapat kami at yung establishmento through their designated or appointed pollution control officer, dapat anong tawag dito? Indecentium. Na lahat ng sinasabi, pag napunta kami sa establishmento, ang unang hinahanap namin PCO eh. Kasi we speak the same language. Kasi ititrain namin siya eh. So kapag nag-appoint ang establishmento, ikaw na ang magiging pollution control officer, ititrain namin yan ng 4 na batas. No. So pag na-train namin yan, may periodic monitoring kami, pupunta kami sa establishment mo, siya ang una naming hahanapin kasi siya ang na-train namin. Para yung kung anong tinatanong namin, alam niya. No? Say for example, ang dami naming mga acronyms. No? Di ba? Bawa, pag hinanap ko si PCO, walang PCO doon sa establishment. Andiyan po ba si PCO? Walang PCO. Ano yung PCO? Di kausap ko na si PCO. Nagsasubmit ka ba ng SMR? Ano po yung SMR? Yung self-monitoring report. So that is why very important that every establishments ay mag-designate ng pollution control officer so that habang kami ay nagmo-monitor sa kanila once a year, siya yung unang-unang hinahanap namin because we speak the same language. Yan, thank you, ma'am. So hanggang kailan po natin isasagawa ang permitting expo na ito? At saan po yung susunod yung destination? Hanggat programa yan ng DNR na to bring the services to the grassroots of the community. Di ko-comply lang tayo. Magtuloy-tuloy ito, ma'am, hanggang... Sana very cooperative din ng mga local government units. Nabigyan kami ng venue na spacious, tapos papameriendahin yung participants. Okay, sana. Thank you. Ma'am. First time naman ito, ma'am, baka susunod. May merienda. Ako na lang muna sumagot ngayon. Nakita ko kasing successful. Di sige. Yes, ma'am. Bunot bulsa lang muna. So marami po ngayon, ma'am, no? Maraming pumunta. Kahit first time po. Kahit first time. Naka-100 plus kami. Wow. Diba? Ang na-expect namin, siyempre, ang mga tao, pag pinatawag mo kasi, at balitaktakan lang, unless may ayuda ka ibibigay, pupunta yan mga yan. Pero kung balitaktakan lang, real talk lang. Pero tuwa kami. Lumampas kami sa 100. Expectation ko, marami ng 50 eh. So, nagpapasalamat ako sa office nyo. Nagtulong kayo na maikot yung mga yan, yung mga natin. Na-postpone nga ito dahil masama ang panahon last week. Ngayon, yung nakausap ko, sabi, yun nga, ma'am, paano yan? Walang pasok, tapos maulan pa, ganito. Sige, i-reschedule na lang po namin. Sabi nung nakausap ko, pero hindi ko po papangako na babalik yung mga tao na anuhan. Kasi siyempre, baka mag-iba ng mood nila. Di bale. Gagawa kami ng paraan para maanuhan sila kahit paikutin ko yung staff ko. So, nagpalagay na, ewan ko, kayo ata yung naglagay ng pabati doon. O yung staff ko. Baka staff ko, napabatid na ngayon matutuloy. Yes. Ayan, so ma'am, sabi niyo quarterly na ito, ma'am, no? So, sana. Basta yung lahat ng LGU na re-requestan namin, mabibigyan kami ng venue. Walang problema. Next month, ma'am, dito pa kayo. Next quarterly, so mga May. Siguro. Sa iba naman siguro, baka Batarasa. Wag lang sa Balabak, ha? Maraming buhaya doon. doon. Ayan, ma'am, nasa dulo na po tayo ng ating programa. Ayan, so may mga nais pa po ba kayong iparating sa ating mga kababayan na sa inyo na po ang pagkakataon? Okay. Ito ba yung programa ninyo, ito ay araw-araw? Sabado po. Sabado. Ini-air sa? Tuwing Sabado po, 11. TV o Facebook lang? Facebook at radyo Facebook. po. Radyo? Sa radyo? Yes po. Talaga? Anong radyo natin? 104.5 radyo natin. Okay. Radyo Bandera. So, mapapakinggan ito, whole coverage? Yes, ma'am. Pwede ako mag-shout out. Yeah, sure ba? Charot lang. Hindi, unang-una,
Okay, di salamat ng marami, ano. Napaka-blessed naman namin, ano, na nabigyan na kami ng venue, magandang panahon. At ngayon, na-interview pa ang lola nyo, na bakala mo, artista, no? Salamat sa pagkakataong ito na maipalaganap namin ng EMB yung aming programa na maibaba, no, ang aming serbisyo dito, no, na anuhan. At kanina hindi lang naman permitting yung proseso ng pagpe-permitting ang aming naituro kundi nag-open forum din kami upang yung mga nalalabuan sa kanilang application ay maipaliwanag natin. So maraming salamat sa programang ito at binigyan kami ng pagkakataon, no. Kaya ang tangi ko lang pong mahihiling, sana yung mga ating mga commercial establishment na umiiral na sa ngayon na ang alam lang nila kasi pag meron silang mayor's permit o business permit, okay na, no? Pero sana through the local government unit concerned, maiparating din ninyo na bago sila mag-operate ay pumunta muna sa mga kaukulang ahensya at alamin kung ano pa yung kanilang i-comply, no? Kasi yung iba kasi pag sinabi, meron na kaming mayor's permit meron na kaming sanitation ay kaya inaabot sila ng notice of violation. Ang iba, ang sasabi, hindi na, pag nakaka-receive ng notice of violation, bakit po kami may NOV? Wala namang binigay sa amin ng LGU na kailangan pa namin itong ganito, na ganyan-ganyan. Okay, kaya nga po may notice pa lang yan no? Notice. Meaning to say, from that paper, alam nyo na meron pala kayong i-comply. So, sagutin nyo lang po yan that you are now that you know, you are now very willing to comply with the existing environmental law in terms of permitting. So yun lang po at tayo magtutulungan. Hindi naman po kami basta-basta mag-i-issue ng NOV kung alam naman po namin na kayo ay compliant. No, nakikita namin. So survey muna and then i-inform kayo, mag-apply, ganyan. And then yun, kung mayroon kayong mga karagdagang katanungan, ay mag-iiwan po ako dito ng aking contact number sa office. And you are very free to contact us through me as the provincial head ng EMB. With that, thank you so much for the opportunity. Yes. Ayan, Salamat thank you, ma'am. God bless. At nagpapasalamat po kami ng sobra dahil pinaunlakan niyo po yung invitation namin, as in talagang very quick lang po. As pumayag po kayo kaagad. At naway po hindi po ito yung first time na makapanayan po namin kayo, Ma'am Naway. Sunod po na expo nyo is nandito rin po kayo ulit sa aming sige. program. Sana. Ayan. Sige. At nagpapasalamat po kami, Ma'am, sa inyong serbisyo po sa pagtataguyod po ng isang sustainable environment. Thank you so much. Yan, thank you po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.